May dambuhalang plano ang China na nagkakahalaga ng halos $1 trillion. Hindi para sa isang skyscraper o bagong tren, kundi para pagsamahin ng siyam na mainland cities kasama ang Hong Kong at Macau para maging isang higanteng super city. Matatagpuan ito sa southern coast ng China, sa bunganga ng Pearl River Delta. Kung titignan sa mapa, mukha lang siyang kumpol ng mga syudad: Hong Kong, Macau, Guangzhou, Shenzhen, at marami pang iba. Pero sa mata ng China, hindi sila magkakahiwalay. Para silang piraso ng isang malaking puzzle na kapag pinagdugtong-dugtong, bubuo ng pinakamakapangyarihang metro region sa buong mundo. Ang proyekto ay tinatawag na Guangdong Hong Kong Macau Greater Bay Area o GBA. May lawak itong 56,000 square kilometers. Halos kasing laki na ng kalahati ng Luzon. O kung ihahambing sa Metro Manila, i-multiply mo yon ng 88, ganon kalaki ang planong Metro City ng China. Napakalawak. Sa loob ng area na yon, may mahigit na 70 million na tao. Mas marami pa sa populasyon ng buong Pilipinas noong 1990s. At pwede mo pang tawirin sa loob ng ilang oras lang sakay ng tren. Yung China, gusto nilang gayahin ang konsepto mula sa Tokyo Bay at San Francisco Bay, mga lugar na kilalang pinagsamang cities na naging economic powerhouses. Ang goal ng China, pantayan o higitan pa ang mga yun. Sa ngayon, ang GBA ay kumikita ng halos $2 trillion GDP kada taon. Kasing laki na ng ekonomiya ng Canada at Italy. Individually, malalakas na ang mga cities na ito. Andyan yung Shenzhen, tech capital ng Asia, tahanan ng Huawei, Tencent at DJI. At dito din minamanufacture ang mga iPhones. Andyan din ang Hong Kong, isa sa top financial centers ng mundo. Andyan din ang Guangzhou, matagal ng trading hub simula pa nung sinaunang panahon. Pero sabi ng mga leaders ng China, mas magiging malakas ito kapag pinagsama-sama. Kung i-connect mo sila economically at physically, magiging parang isang malaking economic machine na lahat pag konektado na ito. Isipin mo, isang factory sa Dongguan na gumagamit ng tech mula Shenzhen, tapos finance ng Hong Kong, tapos idadaan sa port ng Guangzhou. Nako, lahat yan seamless kung gagana ang sistema. Ang isa sa naisip na paraan ng China para maisakatuparan nito ay infrastructure. Andyan ang Hong Kong-Zhuhai-Macau Bridge, pinakamahabang sea crossing bridge sa mundo. Nagkakahalaga ng $18 billion na binuksan pa noong 2018. Dating 4 na oras lang ang biyahe. Ngayon, less than 1 hour na lang. Andyan din ang Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong Express Rail. Konektado na ngayon ang Hong Kong sa National High-Speed Rail Grid ng China. Dating 3 oras ang biyahe, ngayon 47 minutes na lang. At hindi pa yan natatapos. May 150 plus pang major projects na nakaplano. Layunin nila magkaroon ng tinatawag na 1-hour living circle, kung saan anumang dalawang lungsod sa GBA ay pwedeng marating sa loob lamang ng 1 oras. By 2030, inaasang aabot sa $3 trillion ang GDP ng GBA at mahigit na 80 million na tao ang nakatira na dito. In short, ito na ang magiging pinakamalaking urban economy sa buong mundo. Mas malaki pa sa Tokyo Bay Area. Pero ang malaking tanong, kaya ba talaga magkaisa ng 11 na magkakaibang cities na may iba't ibang kultura at sistema? O baka naman sobrang ambisyoso lang ng project na ito? Ano man ang mangyari, the world is watching. Dahil kung ano man ang maging resulta ng planong ito, hindi lang China ang magbabago, kundi ang buong mundo. Mangangahas ka bang tumira sa lugar na ito? Imaginin mo nakatira ka sa bahay na parang siniksik sa shoebox. O kaya naman sa pagitan ng dalawang active na bulkan. Tara, silipin natin ang top 5 craziest places to live in. Number 5, Nagoro Village in Japan. Mangangahas ka bang tumira dito kung yung vibes ng lugar ay very creepy? Oh my god. I've never seen anything like this. For 1 second, I actually convinced my mind to think that that was still like an actual real person and it was gonna move. Welcome to Nagoro Village in Japan, kung saan yung mga kapitbahay mo ay mga scarecrows. Oo, hindi tao kundi life-size scarecrows ang kasama mo kapag naghahapunan ka. Nagsimula ito nang ang isang artist na ang pangalan ay Ayuno Tsukimi ay lumikha ng scarecrows para sa alaala ng kanyang ama. Fast forward, naging 300 na yung scarecrows dito. In fact, mas marami pang scarecrows dito kaysa sa populasyon ng mga tao sa village. Well, isa rin
yan sa sad reality ng declining population ng bansang Japan. Ang tanong, nakakatakot ba o mas nakakalungkot? Number 4, narrow house. Imagine living in a house na mas makipot pa sa mga iskinita sa Maynila. Introducing the narrow house na may sukat na 7 meters tall, 15 meters long at 1.3 meters lang ang lapad. Grabe, parang size lang yan ng tao. Sino ba naman ang mag-aakala na may mabubuhay sa ganitong kasikip na bahay? Pero guess what? Artist Erwin Worm made it possible. Hindi mo akalain na andito na lahat ng essentials like bedrooms, bathrooms, and a living room. Siniksik na lahat dito. Pero ang tanong, kaya mo ba talagang tumira dito? Number 3, Cliff Village in China. Mangangahas ka bang tumira dito? Ito yung literal na buwis buhay living. The Cliff Village in Sichuan, China ay nasa 800-meter cliff. Imaginein mo yung mga estudyante dito. Araw-araw na umaakyat si skyladders para lang makapunta sa eskwelahan nila. Pero dahil nag-viral ang pictures ng kanilang struggle, the government stepped in at nagtayo ng 3 kilometrong steel ladder na may 2,556 na steps. Wow! Pero kahit na ganito kadelikado, ang manirahan dito, 30 families ang ayaw umalis at piniling mag-stay sa kanilang Cliff Village. Kaya naman ang tanong, kaya mo bang tumira sa gilid ng bangin? Would you even dare? Number 2, Sealand, the smallest nation in the world. Meet Sealand. Ito ang pinakamaliit na bansa sa buong mundo. Ang mga nakatira dito, 27 na katao lang. Posible kaya yon? Well, yes. Oo, tama ang pagkakarinig mo. Dahil parang isang barkada group lang ang buong bansa. Located ito sa Ford, sa gitna ng dagat na originally ginawa ng United Kingdom noong World War II. After nun, iniwan na lang ito. Noong 1967, former British Army Major Roy Bates took over at dineclare na ito as an independent nation. Actually, may sarili pa nga silang flag eh. Meron silang sariling currency at meron din silang sariling passport. Pero pag tatanungin mo ang United Nation, hindi sila officially recognized. Feeling VIP na isolated sa lahat. Pero what if biglang mag-claim ng territory? Game ka pa ba? Number 1, Aogashima, Japan, active volcano. Imaginein mo nakatira ka sa bulkan. Hindi lang basta-basta bulkan ha, active volcano. Yep, you heard it right. Yung 200 residente na Aogashima sa bansang Japan ay nakatira mismo sa gilid na malapit sa active na volcano. At hindi lang isang bulkan ang nakapaligid sa kanila, kundi 2 mismo. At ang mas malala, parehas pang aktibo ang 2 bulkan na to. Isolated at 350 kilometers away from Tokyo, ang mga taong nakatira dito ay tunay na matapang. Isipin mo, isang eruption lang ng bulkan, it's game over. Pero habang wala pang action si volcano, they live peacefully in one of the most unique places in Earth. Ikaw, mangangahas ka bang tumira dito? So nakita nyo na, hindi lahat ng tao sa mundo ay normal ang pamumuhay. May mga tao talagang kayang manirahan sa pinaka-unique at pinaka-dangerous na lugar sa buong mundo. Grabe ang tapang ng mga taong to. O baka wala lang talaga silang choice. Kung ikaw ang papipiliin, saan mo gustong tumira sa mga lugar na ito?